Ang fiat o oo ay nangangahulugan ng pagpapasailalim, pagpapaangkin ng isang tao. Iyan ang disposisyon ni Maria. Siya ay para sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazareth na isang bayan sa Galilea upang kausapin ng isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon." Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan." "Paano pong mangyayari ito, gayong ako'y isang birhen?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sasa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, kahit na siya'y matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos, umalis na ang anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay yes. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, tayo ay nasa ika-9 na araw na ng ating Misa Aguinaldo or Misa de Gallo or Novena Masses bilang paghahanda natin sa araw ng Kapaskuhan. Mamayang gabi ay sasalubungin na natin ang Pasko. Meron tayong Midnight Mass at may Noche Buena bilang pagsalubong po natin. Mga kapatid, magandang tapusin natin ang Novena Masses na ito sa pang-9 na regalo ng Diyos sa atin. And what is that gift? It is the gift of the capacity to say yes. The gift of yes. Saying yes to God. Alam niyo po, kapag ikaw ay nagsasabi ng yes to someone, you also say no to others. Kaya hindi pwedeng lahat yung yes man or yes woman ka, no? Na lahat na lang nag-yes ka. When you say yes to goodness, you say no to evil. When you say yes to light, you say no to darkness. When you say yes to truth, you say no to lies. Ganun yun. Kapag ka nagsasabi ka ng yes, you also say no. Hindi pwedeng yes to goodness and yes to evil. Hindi pwede yun. So we have to deny the other in order to affirm the other.
Kaya nga, di ba, nung tayo binyagan, we renounce Satan and we profess our faith. Kinakailangan i-profess natin yung pananampalataya. At sa pag-profess natin, we also renounce Satan and all his works. Kaya nga mga kapatid, itong gospel natin today ay nagbibigay ng emphasis doon sa capacity to say yes. At alam niyo po, ito'y regalo. At mamaya, maunawaan natin kung bakit ito'y regalo. Pero tingnan muna natin yung pagsasabi ng yes. Ano ang ibig sabihin dito ng pagsasabi ni Maria ng kanyang fiat o yung kanyang yes to God? Alam niyo po, nung ialok sa kanya ng anghel, nung sabihin sa kanya ng anghel na siya'y kinalugdan ng Diyos at siya'y magiging ina ng anak ng kataas-taasan. At sabi doon, banal ang kanyang pangalan. No? At nung una, hindi maunawaan ito ni Maria. Siya'y nagulumihanan at nagtanong, paano mangyayari yon? Ako'y dalaga. At sabi ng anghel, lulukuban ka ng Espiritu Santo. At nang maunawaan ni Maria ang misteryong ito, she was able to say yes. Let it be done unto me according to your word. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. That yes of Mary is not only words. No? Hindi lang yan purong salita. Let it be done unto me according to your word. Mga kapatid, ang ibinibigay ni Maria dito ay hindi lang yung kanyang salita, kundi yung kanyang buong buhay. Her whole self. Kaya nga yung fiat na yon is a way of saying, Lord, I am totally yours. Lahat ng ako, lahat ng akin ay sa'yo. Mangyari nawa sa akin ang kalooban mo. Mga kapatid, that is consecration. That is total surrender. That is total self-giving of Mary to God. It's like saying na, Lord, may plano ako eh. Pero dahil yan yung plano mo ang mangyari sa akin. Lord, may mga gusto akong gawin eh. Pero ito yung gusto mong gawin, isinusuko ko ito at tatanggapin ko kung ano yung gusto mong gawin sa buhay ko. Mga kapatid, that kind of disposition. Kaya nga regalo ito dahil mga kapatid, that capacity to say yes is also a gift from God. Bakit? Kapag nag-yes tayo sa Diyos, ano ba yung binibigay natin? Ang buong sarili natin. Bakit saan ba galing yung buong sarili natin? Sa Diyos. Ito yung tulad ng motto ni St. John Paul II, Totus tuus, all I am is yours. Lahat ng ako, lahat ng akin ay sa iyo. Because Mary gave everything for Jesus, for God. Mga kapatid, napakahalaga. Tayo ay nagnilay for 9 consecutive days at everyday merong regalo. At alam niyo po, lahat ng mga regalong ito ay uuwi dito sa 3 letrang ito. Isang salita na mayroong 3 letra. Yes. Yes to God. Yung mga ibang regalo hindi natin matatanggap, hindi natin magagamit, hindi natin maibabahagi kung wala itong napakahalagang salitang ito. Yes. At yung ibig sabihin ng yes to God, mga kapatid, it is a basic posture in life, your position in life, your disposition. Na yung buong buhay ni Maria is actually buhay na palaging oo para sa Diyos. It is a yes life to God. Kaya ang magandang tingnan natin at suriin natin ang ating sarili. Alam natin, batid natin mga kapatid, that our life is not always a yes to God. There are times that we say no to God and yes to the evil one. We say no to God and we say yes to ourselves. We say no to God and we say yes to material things. We say no to God and we say yes to earthly power. Mga kapatid, how many times sa buhay natin that we say no to God and yes to other things? Siguro po maraming beses, Ang ating mahal na ina, buong buhay niya, all her life is a yes to God and no to other things, no to evil.
Kaya nga, ito yung binibigyang diin dito mga kapatid. No? Kapag nag-yes to God, kapag lahat ay isinurrender, lahat ay ibinigay natin sa Diyos, then everything about us, everything in us will be sanctified by God. Kaya nga dito sa ating gospel, ito yung binibigyang diin mga kapatid, that as we enter into Christmas season, mamayang gabi, papasok na tayo sa panibagong season sa ating liturgical calendar, no? Magtatapos na yung Advent season at atin ang sasalubungin si Jesus. Yung pagsasabi ng oo natin sa Diyos, ang magiging daan upang si Jesus ay isilang sa ating mga puso, sa ating buhay, sa ating pagkatao. At kapag tayo palaging nagsasabi ng yes to God, it is our basic position in life. Ibig sabihin, yung bawat araw na dumarating sa buhay natin is in accordance to the will of God. Nagsusumikap tayo na maiayon yung buhay natin sa buhay niya. At nagsusumikap tayo na yung kalooban niya ay maging kalooban natin. Mga kapatid, ito yung ating hilinging biyaya sa Diyos. Hilingin natin sa Kanya na yung buong buhay natin ay maging tulad ni Maria, na palaging bukas at palaging pagsasabi ng oo sa Diyos. Mangyari nawa ang Kanyang kalooban sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, ihanda natin ang ating mga sarili sapagkat mamayang gabi, gugunitain natin ang pagdating, ang pagsilang ng ating tagapagligtas. At sana tayo ay maging matatag sa ating pagsasabi ng oo. Panginoon, ako at ang lahat ng sa akin ay para sa iyo at sa iyo lamang. All I am is yours. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, bigyan mo kami ng biyaya na maibigay ang aming buong sarili sa iyo. At naway italikdan namin ang aming mga sarili, ang lahat ng makamundong pagpapahalaga, at naway ang aming isip at puso ay matuon sa iyo at sa iyo lamang. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maligayang Pasko po sa inyong lahat.